Ito ang pinakahihintay ko ngayong taong 2024, ang lumibot muli ng Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito ay solo akong iikot. Alam ko, isa kayo sa nag-aantay na mangyari ang kaganapang ito. Kaya naman, inumpisahan ko na at nakipag-usap sa ilang brands para mangyari ang ikalawang beses na paglilibot. Kaya tara, simulan natin dito sa lugar kung saan ay sobrang memorable sa akin. Bicol, the Philippine Loop 2.0. Ako si MotoGP, isa akong vlogger, a certified Philippine looper, and a certified tindero ng kape sa kalsada. Marami na tayong nagawang content, lumibot sa buong Pilipinas, naging MC taxi rider, naging libreng angkas na rin, at uulitin ko, nagtitinda ng kape sa kalsada. Pero iisa pa rin ang hinahanap-hanap ko sa mundo ng pagmumotorsiklo, ang gumala. Kaya tara, samahan niyo ako sa istorya ng buhay ko at tuklasin ang mga bagong pangyayari na magaganap. Take off na tayo mga kapatid. Bye bye baby, I love you. Okay, bebe. Love you. Kiss. Bye-bye, Troy. Iyang. Bye-bye, Yang. Love you, Yang. Bye-bye. Papa. Isang panandali ang pagpapaalam sa aking pamilya para umpisahan ang biyaheng ito. Simula nang nasimulan upang maipagpatuloy. Dumiretso ako dito sa Petron Vermosa, Imus, Cavite, kung saan dito ko opisyal na umpisahan ang Philippine Loop 2.0. Babayaran natin is 368 and 80 centavos. So yan yung first and official gasoline natin. Receipt, kailangan natin. Boss, pengen ako resibo boss ha. Kailangan natin mag-send sa ATPI or sa Philippine Loop Adventure Tour para makakuha tayo ng code. Hindi naman natin kailangan antayin kung anong oras pa darating yung code. Immediately we can start. Yun. We can start. Lagay muna natin to sa bulsa. Tapos mag-ayos tayo. Siguro kakain muna tayo for the meantime. Sa mapagpalang gabi mga kapatid. Araw sa inyo. And today is the official day. Today is June 4. Ito yung official ng take-off ko for Philippine Loop 2.0. Nandito ako ngayon sa may Petron Vermosa. Usually kasi kailangan sa Petron ka talaga magkakarga yung unang karga mo. Although hindi pa napifilapan yung ano natin. Anyway, explain ko na lang yung later. Ngayon, dito tayo umorder lang ako ng pagkain ng McDonald's. Maya take off na tayo. Supposedly kasama ko dapat si Mark and si Arky, medyo 50-50 na rin kanina nung kausap ko. Mark, nagsabi na siya na hindi talaga siya makakasama for some reason. But okay lang yun. Hindi naman natin pinipilit yung mga tropa. Bonus na lang na makakasama sana natin sila. Masaya sana. But syempre, we have our own priorities and goods lang tayo doon. No worries yun. Yeah? Wish me luck mga kapatid. Kung napapanood nyo to, malamang nasa Albay na ako o nasa Cinco family na ako. Let's go. So, fill up na tayo mga kapatid ng passport natin. Yan. So, ito yung kailangan nating fill upan para makakuha tayo ng code. Tapos, we can start our journey, our travel for the Philippine Loop. Bismin, Visayas, Mindanao muna yung unahin natin. No? Nagsalamin na ako mga kapatid. Malabo na yung mata natin eh. Ayan. Pinipila pa natin tong passport natin para sa ito kasi yung official passport mo para makapag-travel ka and maging certified Philippine Looper ka. So pila pa natin to para kukuha tayo ng code. Vehicle Honda ADV 160
Then start date June 4, 2024. Time 8 o'clock PM. Address of gas station Petron, Vermosa. So odometer reading natin is 7,218.5. So ito yung current, yung aalis tayo dito sa gas station. Hey! Binigyan ka na nga. Kakalat mo pa to. So magpapapicture na lang tayo kasama yung passport. Then later, maya maya lang take off na tayo. Yeah? Let's go. Woo! Alright. So mga kapatid, meron tayo ditong gamit-gamit. Palis na tayo mga kapatid. Time check 7:56. Hindi ko pa nasa-set yung orasan ko dito sa gauge ko. Time check 7:56 in the evening, June 4. Ngayon, ang gamit-gamit natin ngayon na gear is yung jersey made na inner pad, inner jersey na may mga padding siya. Dito, meron din sa back, meron din sa shoulder. Yan, ito. Tapos meron din siya sa elbow. Then nagpa-customize ako. Ginawan tayo ni Stavelan Philippines Cat's Eye, yung mga gumagawa ng professional reflectorized item or produkto ng vest. Ito siya, may mga logo din siya ng Philippine Tourism. And of course sa likod, ayan, meron siyang logo natin MotoGP. Meron din siyang logo ng Philippine Loop. And of course yung Stavelan Philippines mga kapatid. So yun lang. So alis na rin tayo maya maya. 3 minutes more, take off na tayo. Let's go. Peace. Hoy, may dumarating. Tropa. Ito dapat yung kasama natin, di makakasama. You know? So, no problem, sige lang. Bawi kami ni Mark sa North Loop. Okay lang, no problem. Ayan, makita natin si Mark. So dapat kasama natin si Mark at saka si Mark at saka, tama, pares pa lang Mark to. Si Mark tsaka si Mark. Hindi, Arky kasi lagi madalas na tawag ko sa kanya. Dapat kasama natin sila hanggang Bicol, hanggang Sorsogon. It happens na there's some emergency or urgent situation na kailangan nilang sikasuhin at this moment, di ba? And buti siya, naalala niya yung naalala niya yung extension. Siya nagtanong sa akin, may extension ka na ba tol? Yun, sabi ko wala pa, buti na lang. Buti may natira pa ako extension dyan. Sabi, pwede. At maliit lang. Ayan, tatabi na natin to. Maraming salamat tol. Time check tayo. Mag-8 na. Sayang, naka-ready ako Oo nga naka-ano na siya, naka-impake na siya Kaso nandyan yung tent ko. may situation lang talaga na kailangan niyang ayusin. Ready na. Ready na, bakbakan na. Kondisyon na. Driver. Kondisyon na. So ayan, papunta sa Kitilin Hills, meron tayong 436 kilometers. Yan, natatakbuhin. 10 hours and 2 minutes yung calculation ni Google Map. So 10 hours, 8, 4. So expected natin dyan mga 10 AM, mga 6 AM na andun tayo kung tuloy-tuloy bakbakan lang. Pero kung halimbawang syempre may hinto naman tayo dyan, mga siguro 10 to 12 hours baka kayanin natin yon. Expected natin yan 6 to 8 AM na andun tayo sa Kitilin Hills. So doon lang tayo papahinga for a while, saka tayo pupunta ng Sorsogon, doon sa pinuntahan nating FMB Beach Resort. Napakaganda nung, gusto ko sanang dalhin yung tropa doon, kaso yun nga, nabanggit ko naman kanina. By the way, kakailanganin din natin itong biyahe na to, tipid mode lang to. Hanggat makakatipid tayo para sa biyahe na to, para sa buong biyahe natin sa buong Pilipinas, gagawin natin. Kung makikituloy tayo sa iba't ibang lugar, kung matutulog tayo sa kalye o sa port o kung saan para mas makatipid tayo. Pero hindi naman natin pwedeng tipirin yung gasolina at saka yung mga roro. Yun talaga main magiging expenses natin dito, ba? So yun lang mga kapatid, bakbaka na, let's go. Yes, O Lord, Panginoon, ingatan niyo po ako sa biyahe kong ito, Lord.
Layo niyo po ako sa anumang kapahamakan, Panginoon. Gawin niyo pong matagumpay, Panginoon, ang biyahe kong Philippine Loop 2.0 na ito, Panginoon. At i-guide niyo po ako, Panginoon. Proteksyonan niyo po ako, Panginoon. Samahan niyo po ako, Lord, Panginoon. Saan man dako ng Pilipinas ako mapadpad, Lord. Kaya din, Panginoon, dalangin ko sa iyo, Panginoon, ang proteksyon ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan, ng negosyo namin, O Lord. Lalo na po ang aking pamilyang ride with me, O Lord, at ikaw mag-ingat sa akin, O Lord. Makarating ako, Panginoon, sa Kitinan Hills ng ligtas, Panginoon, at walang aberya, O Lord. At lalo na sa buong biyahe ko, Panginoon. In Jesus' name I pray, O Lord. Amen. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. City of Santa Rosa. Okay, Santa Rosa na tayo, mga kapatid. Malayo pa sa katotohanan. Woo! Sound trip lang tayo, sound trip. Chill ride lang. Marami pa sasakyan sa kalsada, kaya chill ride lang tayo. Hindi natin kailangan magmadali, wala tayong nahabol. Pero may magandang view na nag-aantay sa atin pagdating natin ng Albay. Di ba? Daming truck, buses. Ayan. Sa yung truck ata, labasan din ata. Kaya tubukan natin dito. Okay naman. Pasok tayo. At may nakatigil sa kanan, gawing kanan. Nag-aayos, delicate kayo dyan, boss. Pasok tayo. Alright. Woohoo! Sobrang namis. Akala ko makakabiyahe ako na may kasama hanggang Bicol. Yun nga, hindi ako nag-iinarte ha. Ibig ko lang sabihin, excited kasi ako may makasama uli sa mga ganitong kalayong biyahe. Dahil the last time na may kasama ako ng ganito is kasama ko pa ang Hampas Loopers. So, in-expect ko kasi talaga. By the way, makakasama naman natin sila sa North Luzon Leg, di ba? Sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Province of Quezon. Alright, nasa Quezon na tayo, mga tol. Ganda naman ang lugar na yan, oh. Kaya pala medyo lumalamig na rin yung panahon. Nasa Quezon na tayo. Sa puntong ito, hindi ko napansin na unti-unti na palang bumibitaw yung chain mount ko ng GoPro. Bumitaw siya, mga kapatid. Ito. Hanap na lang tayo ng location na pwede natin pa ikabit to, ayusin. Medyo alangan kasi dito. Malay muna natin siya sa box natin. Hanap tayo spot, mga kapatid. Medyo safe. Dito na tayo huminto sa 7-Eleven. Hindi ko na naipagtanong kung saang lugar na ba to. Sinimulan ko na agad ayusin ang GoPro mo para makabiyahe agad. Oh, ito yung dikit. Hindi siya masyado madikit. And kanina parang umangat na rin to. Konti lang yung pinagdidikitan niya. Siguro better na medyo iangat ko siya dito. Ayan. Malaki-laki yung pagdikitan. So ito yung natanggal natin. Doblehin na lang siguro natin para maganda-ganda yung kapit. Buti lang nga mo nakakabit yung mic natin. Kasi kung hindi, possible na talagang bumagsak na yung GoPro natin. Wala na. Natulad na kay Boy P.
wasak yung GoPro. Alright, so naikabit na natin mga kapatid yung GoPro uli natin. Hoping na hindi na siya malaglag. Siguro iaano na lang din natin yan, ayusin na lang natin pagdating natin ng Sorsogon o ng Albay para ma-secure natin. Pag nakita natin hanggang Albay, okay naman yung dikit, wala na tayong gagawin. Pero pag medyo alangan yung dikit, baka lagyan na lang natin ng tornilyo para mas safe. So we still have 337 kilometers, 7 hour and 30 minutes. Time check 10:45, 11 na. Magtatatlong oras na. Makakatatlong oras na tayo sa biyahe. Pero parang yung takbo natin mabagal. Okay lang yun. Let's go. At nagsimula na nga sumpa. Pero ready tayo dyan dahil meron din tayong customized raincoat from Stabilan Philippines. Yung Katsay natin, Stabilan Katsay, yan o. MotoGP, Katsay, Stabilan Katsay. Same lang yan. Nandito sa harapan. Naglagay din pala tayo ng produkto mula sa Kobe Motor Care na siguradong maaasahan natin lalong-lalo na sa ganitong panahon. Nagtayo tayo ng anti-rain at saka anti-fog na Kobe kasi ina-expect na natin baka banda roon umuulan, kaya we need to be prepared. Dito ko nasubukan ng mga produktong gamit-gamit ko. Hindi ko inaangat dahil sponsor ko sila, pero actual kong napatunayan na talagang maaasahan ng mga ito. Pero Philippine look. Ikot ako Pilipinas. So wala, solo. Parga tayo 367.49 pesos. Ang kilometer natin is 7,428.90. Drive muna tayo. Dito tayo mga kapatid sa Bituang Manok. Paahon tayo. Ang Bitukang Manok. Napakadilim. Napakadilim. Lakas ng future eyes, oh. Ay, makakasilaw tayo. Taas naman ang ilaw ni kuya. Future eyes. Aywa. Gateway to Bicolanda. Alright, ito tayo. Pagkalagpas natin sa Gateway to Bicolandia ay dito na nagsimula ang kinababahala ko. Napansin ko sa side mirror na nagbabago na yung posisyon ng top box ko. At yung MDL na gamit-gamit ko ay nagpi-flicker paminsan-minsan. Talaga nakakabahala yung mga ganitong sitwasyon. So huminto muna ako dito mga kapatid kasi sinucheck ko lang yung aking parang nakahiga na yun. Sinimulan kong magdahan-dahan ng takbo para hindi mapuwersa yung top box bracket na gamit-gamit natin. Mukhang kailangan nating magpaayos ng mini driving light dito na sa Albay, sa Legazpi, kasi ayaw mamatay na nung ilaw ko. Ayaw na. So hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos naka-permis pa siya na high, naka-high beam pa siya. So nakakahiya. Time check 4:21. Meron pa tayong 100 kilometers. Yun, so mga kapatid, dito tayo sa Camarines Sur. Siguro mga mahigit isang oras pa yung mabiyahin natin para makarating tayo ng Kitinan Hills, or nag-iisip ako kung dediretso na ako ng Legazpi kasi nagka-problema na yung top box bracket ko. Ayan, bumagsak na siya. So most probably mga kapatid, baka bumili tayo ng top box bracket, or kung kaya pang gawa ng paraan, ma-weldingan, gano'n na lang siguro para mas makatipid tayo. Gagawa na lang natin ng way para ma-maintain na lang natin yung bracket na to. So tingnan natin kung ano magagawa natin. Pangalawa, yung MDL natin ayaw mamatay, kaya Norman.
So puyat na lolo nyo. So tara, samahan nyo ako. Let's go. Pangambang bigla na lang bumagsak at sa pagkakatali ng top box ay magkaroon ng aksidenteng hindi ka nais-nais. Pero nariyan si Mayon na magbibigay ginhawa sa alalahanin na dala-dala natin. Kung natuloy lang sana yung camping ko. Kahit ako lang mag-isa. Reinforced bracket. Wala, nadali tayo ng mga lubak sa panadaanan natin. All goods naman. Testing natin, let's go. So kumain muna tayo habang ginagawa yung motor natin. Nangyari is siguro nung pagka-car wash or motor wash ko last night, napansin ko kasi that night parang nagbago yung busina ko, tapos yung signal light nagloko after ng motor wash. And then pero kinabukasan naman umokay naman, siguro natuyo, whatever. Pero hindi ko alam during nung travel ko papunta rito sa Bicol, ayun, nagloko na yung yung ilaw ko. Actually okay naman siya, nakailaw siya. Yun nga lang, nakakahiya kasi naka-high siya and wala siyang patayan. Ngayon kaya ginagawa para iayos at malayo-layo pa yung biyahe natin. Nakaka 400 plus pa lang tayo kilometers. Although this is the second time na nag-Philippine loop tayo, hindi na bago sa atin to. Pero still mahaba-haba pa yung biyahe natin. Kailangan natin ng kondisyon ng motor. Problema, yan, puyat ako ngayon. So supposedly dapat nagpapahinga na ako, but because of nung sa aberya nga, hindi tayo maka-move on, hindi tayo makapunta ng Matnog o sa FMB resort kasi tayo mag-i-stay. So tingnan natin in the long run kung ano yung mga magiging situations natin. At makulimlim, hindi na rin ako nagpalipad ng drone dito kasi hindi rin naman natin makikita yung ganda ng Mayon dahil foggy, maulap and maulan. So medyo kinakabahan ako, baka mamaya pag umangat yung drone natin ibasa. So yun mga kapatid, kain lang ako, antay ako siguro dito ng 1 to 2 hours and then hopefully okay na siya. Okay, nagtakbo na tayo ng Sorsogon doon sa F&B Resort. Yeah, bago lumabas dyan. So yan, 9 point pa na lang, 5 point pa. Oo. Kaya kasi nandito na siya kapalapit. From 12 volts kasi, ang ilalabas na, mas mababa na. ganun. Mag-iwan tayo ng Stabilan reflectorized na keychain sa kanila. Bibigyan din natin. Sir, okay lang ba? Bigyan ko po kayo nito. Ano to para siyang keychain lang po na reflectorized. Pero magandang klase po yung pagkaka-reflectorize niya. Galing po yan sa Stabilan Philippines. Ayan. Binigyan natin sila sir, mga kapulisan dito sa Legazpi. Tama po, no? Ayan. At saka stickers na rin. Bossing, stickers na rin po. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat po, salamat po. At Tol John Paul, punta ka lang dito sa Rev, Max Rev kay Raul. Narinig naman niya yung pangalan mo. Kung ano may sticker mo rito, isang peraso, tsaka kumuha ka dito ng Stabilan. Yan, makikisuyo na lang tayo kay Sir Raul. Okay lang ba sir? No problem, no problem. Yun. Naayos na yung ilaw natin, ginawa na lang ng paraan para lang mapagana natin. Ang problema lang is wala na siyang low, tsaka wala na siyang high. Pero meron siyang high low sabay. Si Sir Raul ayaw niyang tumanggap ng bayad. Okay lang, nasa mga doon. Nakakakuha natin rider yan. Yun, kasi sabi niya, yun nga, sabi niya, nabanggit niya naman
Basta mga Philippine looper, alam naman daw niya yung mga sakripisyo. Basta bumabiyahe lang. Basta bumabiyahe lang, napadaan lang dito. Balik sa bagay yan. Oo. Wala tayong pag-uusap. Ako sinamantala, kumbaga parang inano ko na rin talaga kasi alam niya naman mga kapatid, low budget yung Philippine loop natin. So, ayun, Sir Raul, maraming salamat. Sorsogon, baby! Woo! Sukli natin. Lagay muna natin dito. Tapos, ayan. Ito yung resibo natin. Ayan, 392. Napakaganda ng daan na to. Alright, FMB Beach Resort. Mamaya nyo na lang tingnan yung place at saka yung kwarto. Papahinga muna ako. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a... Grabe. Grabe yung nagpapatugtog doon. Yung itsura na ito, halos ganun pa rin. Pero dito sa FMB Resort, napakarami na rin nagbago. May mga additional na sila, palamuti, mga ganun, diba? Mamaya papakita ko sa inyo yan. Nakakatuwa lang yung progress na itong FMB Resort. And maraming salamat kay Sir Tom, siyempre sa pagpapaunlak na patuloyin ako rito para sa aking Philippine Loop adventure. So maraming salamat, Sir Tom. Gayon din kay Ma'am Dobby na kumunik sa akin, kay Sir Tom. Maraming salamat po. By the way, mga kapatid, kaya ako nag-decide na mag-Philippine Loop. Isa sa mga rason ko is dahil isasara ko na yung coffee shop namin. Sasarado na kami. We decided na i-close na lang siya kaysa naman na marami pa kaming stress, lalo na sa mga tao. Ang daming, alam mo yun, yung tipong natuto na ako before pero pinagbigyan ko pa rin, pero ginawa ko pa rin. But ngayon siguro nakita na rin naman ng wife ko yung mga problema and sang-ayon siya sa akin sa mga nangyari. So ngayon nag-decide kami na isara na lang, focus kami sa pop-up na sobrang laking issue din, but we decided to focus doon and move forward, looking forward na makapag-open ulit tayo ng another store in different location. Kahit maliit lang, at least may tatakbong negosyo. Pop-up is hindi naman siya actually alam naman natin na illegal siya, pero alam din naman natin na napakaraming
titinda talaga sa kalye, sa kalsada, sobrang hirap, sobrang sakit, pero kailangan namin let go. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame, and throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flame. I get a little bit breathless, my thoughts are too big. Can I get some comfort, please?